Magandang umaga po mga kababayan ko sa lungsod ng Maynila at sa ating mga minamahal na lolo't lola at mga batang Maynila at ang ating mga kababayan na dumadako sa lungsod. Sana po nasa mabuti kayong kalalagayan habang pinapanood nyo po itong programa ng Manila Public Information Office kung saan ay bibigay kami ng update sa naganap sa Magdamag ngayong araw na ito patungkol sa Bagyong Juan sa ating bansa. Mga nanay tatay ko, sana po lagi kayong maging ligtas. At una ay maraming salamat sa Diyos. Bagamat na overwhelmed po tayo ang influx ng mga evacuees. Salamat sa Diyos, wala pa hong napaulat o walang napaulat na casualty sa ating lungsod. Naging matagumpay ang ilang areas na sa tingin namin at ng mga sayantipiko na maaaring maging delikado para sa ating mamamayan. Kaya kung bakit kahapon ng umaga, habang medyo maayos pa ang panahon ay tayo po through the leadership of MDRRMO and MDSW at mga barangay official ay nagkaroon tayo ng forced evacuation. Umpisa po ay kakaunti pa lamang po ang nakikinig. Nung mga mananghali ay inulit po natin yung ating direktiba na ilikas ang mga ilang komunidad sa loob ng barangay o tahanan sa loob ng barangay sa western side of the city. Ito po yung para po sa mas madaling maunawaan ng pangkalan. Ito po yung mga nasa tabing dagat ng lungsod ng Maynila. At dahil dyan, maaga po tayong nagkaroon ng mga mamamayan na nasa evacuation site. Now, as time progressed yesterday, ay patuloy na pong yung iba ay nagkukusa na doon sa mga naitalang evacuation site at patuloy pa rin tayong naglilikas hanggang mga alas 8, alas 9 ng gabi. Noong mga alas 12 na pasado ng madaling araw, ay meron pong mga areas katulad po ng gasangan na area sa Paseco na pinasok na po ng dagat at tumasa po ang tubig. Kaya through chairwoman na Diana ng Paseco at mga alas 12:30 ay tinawagan ko po ang MDRRMO at ang ating MDSW na ilikas, persaying ilikas yung mga pinasok ng dagat dahil umabot po hanggang tuhod ang tubig. So far naman po ay walang casualty o nasaktan. Sila po ay nasa bahagi ng mga evacuation areas natin. At halos na-overwhelm pa yung isa nating eskwelahan kaya naging dalawang eskwelahan na sa Paseco. Sa Barangay 105 naman, sa 101, at Parola District 3, Parola District 1 ay nasa Delpa naman po sila. Now, let me show and let me share to you the sheer numbers of our evacuees. As of kaninang mga alas 9 pasado ng umaga ay umabot po sa 3,750 3,375 ang halos affected families. Ito ay umigit kumulang 10,860 individual ang nasa poder kaninang umaga ng lungsod ng Maynila through MDSW. Ay marami naman po sa kanila ay nabigyan ng hot meal na kaninang alas 5 ng At ang sitwasyon po ngayon ay
unti-unti na po nga yung ilan, inaabatan ko lang po itong panahon, unti-unti na po yung ilan na makabalik, yung medyo malayo-layo pa sa dagat at ma-normalize na ang kanilang pang-araw-araw na buhay at lalo ngayong araw. But rest assured, hindi po natin sila bibiglaing makabalik until magtuloy-tuloy na pong gumanda ang panahon. Ano po ang panahon sa lungsod ng Manila? Sa Manila po ngayon ay makulimlim. May panakanakang ulan, biglang bubuhos, biglang but so far as we have, as we expect, no, hindi naman po masyadong malakas ngayong umagan to, except kaninang madaling araw. At nag-provide din po tayo ng kaunting tulong para sa ating mga kababayan. At sa tulong na rin ng DSW at MSW, national at lokal, nakapamahagi po tayo ng mga makakain nila pag-uwi nila sapagkat alam nyo naman po sa hirap ng buhay ng ating mga kababayan doon. Dala ng hindi sila nakapaghanap buhay kahapon, most likely po, tutukod po yan sa gastusin. Kaya minabuti ng inyong pamahalang lungsod na hindi lang sila pakainin, ay bigyan pa sila ng may uwi at para kahit paano may maisasai at mapagharimunan ang bawat pamilyang apektado. And it's gonna go on and continue within the day. Now, inatasan ko po si Director J. De La Puente na alamin ilang mga bahay ang nadurog, nasira. Kasi po kanina may mga kausap po akong mga evacuees natin, no? Plus meron po akong kumpirmadong 3 bahay na nasira at sabi ko kay Director J. De La Puente na kung po pwede ay ilista itong mga nasiraan ng bahay, lalong-lalo na doon sa mga tabing dagat. Ano naman po ang sitwasyon sa Eastern Board, kung saan tayo napapalibutan ng ilog, no? Ito yung mga Santa Mesa, Santa Ana, Pantaka, yung mga area na yan, no? So far naman, no, ay medyo yung mga pumping station na yung isa ho nag-overheat, yung ating mga ilog naman, umapaw lang ng konti yung tubig pero hindi po katulad nung inaasahan natin na baka magbaha. Yan po ang sitwasyon sa Eastern Board. And marami naman po sa Eastern Board na evacuees natin ay nakabalik na. Unti-unti na rin po natin silang ibinabalik sapagkat generally po kung makikita ninyo ang buong Maynila in terms of flooding, medyo nasa manageable level naman po yung mga areas of concern natin base sa datos ng mga nagdaang buwan. And as you all know, yesterday, we are very grateful to MMDA Chairman Artes and the MMDA family na ipinahiram sa atin yung isang malakas at malaking makina, pumping station. Kaya minabuti ng MDRRMO, ng City Engineering na habang hindi pa bumubuhos ng malakas ang ulan ay ipump out na po ang tubig sa Ermita, Malate area maghapon. At ang naging epekto po nito ay halos 90% ng ating Ermita, Malate area ay wala pong baha. At kung meron man pong bahagi ng tubig ay nasa gutter deep lamang po, nasa tolerable level. At kanina namang umaga, so pangkalahatan po, no, gusto ko pong ipaalam sa inyo na ang kalsada ng Maynila is available, passable. Para po sa mga nanonood, bumabiyahe, naghahanap buhay, no, ang Maynila po sa pangkalahatan generally ay passable. Now, with that, kaninang alas 9 rin ng umaga,
inatasan ko, hindi, actually before 9, no? Tinawagan ko, tinatasan ko si Engineer Andres, 10 ng ating mga engineering group. Engineer Randy Sadak, ating city electrician. Director Kenneth Amorao ng DPS natin. At ibinilin ko na medyo maganda na ang panahon at ligtas na sa ating mga empleyado na lumabas ng kalsada. Although naulan, but yung hangin medyo malumanay na. Binigyan ko ng direktiba yung 3 ahensya ng lokal na pamahalaan na i-clearing na ang buong Maynila ng anumang uri ng debris sa kalsada para maging ligtas sa mga bumabiyahe sa atin dito sa lungsod. Because hindi lamang po taga Maynila ang gumagamit ng kalsada, tayo po ay center of commerce at marami po tayong logistical company na coming in and out of the city. So as we speak, habang po tayo naka-live, habang tayo nagkausap, ang ating pong mga taga-DPS, City Engineering at City Electrician ay mag-aayos na ng mga kalsada upang maging ligtas para sa lahat. Hindi po lang ito tungkol sa kalinisan, ito po ay tungkol sa kaligtasan. Sapagkat lalong-lalo na sa ating mga major thoroughfares, kung saan mabibilis po ang takbo ng mga sasakyan. Ay pagka yan po'y nilipad, yung mga debris, maaari po yung magdulot ng aksidente o panganib sa ating mga biyahero. Asa po kayo, maghapon pong gagawin yan para maging ligtas ang inyong pagbiyahe sa kalsada ng lungsod ng Maynila. Now, mga kababayan, sa mga gustong mamili, ay bukas na po ang ating palengke. Ito po ay inatasan ko na rin si Director TJ Hison na ibalik na sa normal operation ang ating palengke upang ito'y ma-access ng ating mga kababayan sa lungsod ng Maynila. Pangapat, ay nais ko pong ipaalam sa inyo na ang ating mga health center through the leadership of Director Grace Padilla at sa punang mga kasamahan natin dyan sa Manila Health Department. Ay bukas po ang ating mga health center para sa mga inuubong bata, sa mga sanggol, sa mga nanay na nagbubuntis, kayo maka-access ang ating check-up or mga gamot. Meron pong isang mahalagang gamot na maaaring magamit ninuman. Kayo po'y magkonsulta lamang sa ating mga doktor, medical frontliners, sa ating mga health center kasi available po yung doxycycline. Ito pong gamot na ito ay maaaring makatulong sa inyo bilang proteksyon para sa mga na-expose sa baha. Mano pa kung kayo may mga sugat na na-expose sa baha. Karagdagang proteksyon po ito at available po ito sa ating mga health center. Panganim, I think, I don't know. Hindi ko na lang pang-ilan po ito. But what is important is ang ating namang kalalagayan sa mga ospital. Nais ko po kayong i-update na ang ating pong ospital, again, through the leadership of Manila Health Department Director Chris Padilla, is nasa normal level. So ano pong ibig sabihin noon? Wala po tayong sudden influx of patients because of the situation. Kaya kung kayo po ay magpapacheck up, magpapagamot sa ating 7 ospital, available po yun. Huwag po kayong mangamba na baka madaming tao sa ating ospital. It is in a normal condition. So when we say it's normal condition, maluwag na maluwag po kayong tatanggapin
sa ating 7 pampublikong ospital na pag-aari ng lokal na pamahalaan. Ngayon, malamang bukas din po ang ospital na pampubliko na pag-aari naman ng national government. At tuloy-tuloy pa rin po ang ating declogging on top of clearing our streets of any debris. Ang effort pa rin ng inyong pamalang lungsod ay hindi tumitigil upang nang sa ganoon maibsan natin ang tubig sa kalsada, lalo na pag bagay naman na ating ipinagpapasalamat sa ating mga city engineering at DPS na unti-unti nating nararamdaman ang epekto at ginhawa noong maliliit but multiple and simultaneous clearing of our drainage system of any forms of debris or solid materials. So muli po, yan po ang sitwasyon sa Maynila. Magaan po ang traffic, available po ang kalsada. Ang debris ay nililinis. Ang ating mga evacuees ay unti-unti makakabalik na, dahan-dahan. At ang ating naman pong mga ospital ay kayang tumanggap ng pasyente. Ang ating mga health center ay tuloy ang inyong check-up. At kung kayo mga ngailangan ng gamot na toxicillin bilang proteksyon o dagdag proteksyon sa ating kalusugan, dahil tayo na-expose pa, ay available po. Bagamat ngayon po ay holiday, ay mga ahensya po ng gobyerno ng lungsod ng Maynila na magpapunction pa rin para karapin itong bagyong Juan upang matulungan ang ating mga kababayan sa lungsod. Nalulungkot po ako sa ibang bahagi ng ating bansa na talagang hinambalos ng nakikiramay po tayo sa mga pamilyang nasawi. At nakikisa po tayo sa mga kapwa ko lokal na pamahalaan sa hirap na kinakarap nyo. May awa ang Diyos. Makakaraos din po tayo sa ating mga kababayan naman dito sa lungsod ng Maynila. Naninirahan sa lungsod ng Maynila, mga batang Maynila, mga lolo't lola ko. Manatili po kayo na sa loob ng bahay. Stay dry and keep safe. Dahil paminsan-minsan po sa labas, nararanasan po namin na biglang humahambalos yung hangin. Baka po mamaya may mga lumipad, mga bagay at maaari magdulot ng disgrasya, perwisyo sa mga anak natin o sa atin mismo. Kung wala rin lang naman kayong gagawing mahalaga, manatili po tayo sa loob ng bahay. Magkabang po tayo ng mga report at update katulad po nitong ginagawa ng inyong pamalang lungsod ng Maynila. Lagi po kayo stay tuned, stay safe, stay inside until it's clear. Sinabi na ng mga scientifico na maaari na tayong maging back to. For the meantime, yan po ang katayuan ng inyong lungsod ng Maynila. Simula kahapon ng alas 7 ng umaga, kaninang gabi, kagabi, at kaninang madaling araw at ngayong umaga. At kung meron pong mga pagbabago at maaring emergency information, i-share po namin sa inyo. ASAP. But for the meantime, we are at least okay. Challenging, but okay. So mag-ingat po kayo, mga nanay tatay ko, mga lolo't lola ko, batang Maynila. Pagpalain nawa kayo ng po. Maraming salamat po, Manila. God first.